Ang kwento ay tungkol sa isang binatilyo na namulat sa kagandahan ng kababaihan at katapangan ng kalalakihan at kung paano niya hinarap ang mundo ng isang nagbibinata na kailangan niyang makatikim at makakita ng buhay na talaba. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Halfa Winnie, Boy of the Terraces na ipinalabas noong 1990. Ang pelikula ay nagsimula sa Tunisia at ang bida sa kwentong ito ay isang binatilyo na nagngangalang Nura na may dalawang kaibigan na mas matanda sa kanya. Tumatambay sila at nanliligaw sa mga babae sa palengke, kaya sumasama naman ang binatilyong si Nura sa kanila. Isang araw, nagtanong ang kanyang mga kaibigan sa kanya kung nakakita na ba ito ng buhay na talaba. Ang inosenteng si Nura ay sumagot ng hindi pa, kaya ipinaliwanag naman sa kanya ng kanyang mga kaibigan na ang talabang buhay ng mga kababaihan ang pinakamasarap kainin. Habang naghahanap ng talaba na mabibiktima sa palengke ang mga tigang, nakita sila ng malapit na kamag-anak ni Nura na sumubok hulihin at parusahan ang mga ito, ngunit nagawa nilang makatakas. Pagkatapos nun, nakarating sila sa isang tindahan ng mga alak, kung saan nagtatrabaho bilang part-time ang wala pang karanasan na si Nura bilang delivery boy. Ang may-ari ng tindahan ng alak ay nagbigay ng isang botelya ng alak sa binatilyo upang i-deliver ito kay Sally. Si Sally ay kanilang regular customer na nag-aayos ng nasirang sapatos. Mabait ito sa kanya, kaya tumatambay siya paminsan-minsan doon. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang lumapit ang isang babae upang kunin na ang ipinaayos nitong sandals. Ngunit nakalimutan ng babae ang kanyang pambayad, kaya napagtanto ni Sally na nais magbayad ng babae sa ibang paraan. Kaya pinapasok nito ang babae sa loob at isinara ang pintuan at nagsimulang magtotnakan habang naghihintay si Nura sa labas. Nang makauwi na si Nura sa kanilang tahanan, nagsumbong pala ang kanilang kamag-anak sa kanyang ama na nanliligaw siya sa mga kababaihan sa palengke, kaya sinimulan siyang parusahan nito. Upang maiiwas siya ng kanyang ama sa kanyang mga kalokohan, ipinatrabaho nito si Nura bilang tagawali sa isang barbershop. Ngunit napakasalbahe ng may-ari ng shop. Kaya nagsumbong siya sa kanyang ina at nakiusap na tulungan siyang makaalis sa trabahong iyon. Nangako naman ng kanyang ina na pakikiusapan ang kanyang ama na patawarin na siya. Kaya ang ending, pinatawad siya at nakaalis na siya sa trabahong iyon. Isang araw, nagtambay si Nura kasama ng kanyang tropa sa shop ni Sally at tinantahan sila nito. Samantala, kuyog-kuyog ng mga kalalakihan ang isa pang tropa ni Nura. Ipinaalam ng mga ito na nahuli nila ang binatilyo na nanliligaw sa palengke, kaya kailangan nila itong parusahan. Tahimik na umalis si Nura at nang makabalik ito, kasama na nito ang may-ari ng wine shop na isang maton. Ang dalawang grupo ay mag-uumpisa na sana sa rambulan, ngunit biglang lumitaw ang tiyahin ni Nura sa eksena na si Latifa. Ito ay napakagandang babae, kaya lahat ng kalalakihan ay napatingin sa kanya at nakalimutan na nila ang muntikang rambulan kanina. Si Latifa ay nanunuluyan sa tahanan nila Nura. Ngunit ayaw pumayag ng ama ng binatilyo dahil ang dalaga ay kaakit-akit di umano. Baka hindi nito makontrol ang sarili at magawan ng kahalayan ang babae. Sinubukan pa nitong kumbinsihin ng asawa na palayasin si Latifa sa kanilang bahay. Ngunit ayaw pumayag ng ina ni Nura dahil kapatid niya ito. Tinatanghalian, nagpunta si Nura sa shop ng kanyang ama upang dalhan ito ng pananghalian. Ngunit nang makapasok ito, nakita niya ang kanyang ama na nakikipagharutan sa ibang babae. Dumiretso si Nura sa loob upang ilagay ang pagkain, kung saan nakita nito ang isang adult magazine mula sa kanyang ama
at dali-daling itinago ito sa loob ng kanyang short at nagmadaling umalis. Pinuntahan nito ang mga kaibigan at ipinakita ang magazine sa mga ito. Silang tatlo ay nag-e-enjoy sa pagtingin ng mga iba't ibang hubad na larawan ng mga babae sa magazine. Kahit na wala pang kamuwang-muwang si Nura sa nakikita, nasisiyahan ito sa magagandang tanawin na kanyang nasisilayan. Matapos makakita ng hubad na katawan ng babae, mas lalo siyang nasasabik makakita ng buhay na talaba sa personal. Ipinaalam naman ng kanyang mga kaibigan na siya ay 12 taong gulang pa lamang, kaya maaari siyang isama ng kanyang ina sa pampublikong paliguan, kung saan maaari siyang makakita ng hubad na katawan ng mga kababaihan. Natuwa si Nura sa ideyang sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Kaya pag-uwi nito, sinabi niya sa kanyang ina na nais niyang dalhin siya nito sa pampublikong paliguan gaya ng dati nilang ginagawa. Dinala naman siya ng kanyang ina doon, ngunit bago lamang ang may-ari at nakita nitong malaking bulas si Nura, kaya hindi ito pumayag na makapasok ang binatilyo. Nagpumilit ang kanyang ina sa pagsasabing 12 taong gulang pa lamang ang kanyang anak, kaya pinapasok na din ito sa wakas. Habang naliligo, napansin ni Nura ang mga kababaihang naliligo na nakatakip ang kanilang mga kepyas at ang tangi lamang nitong maboboso ay ang kanilang naglalakihang mga papaya. Matapos nitong maligo, pinuntahan ni Nura ang kanyang mga kaibigan at ikinuwento nito na nakakita na siya ng tunay na cocomelon. Dinemonyo na naman siya ng kanyang mga kaibigan na hindi pa nito nakikita ang pinakatago-tagong hiyas ng mga kababaihan. Nang marinig ito, mas lalong naengganyo ang binatilyo. Kaya sinabi nito sa kanyang mga kaibigan na susubukan niyang mamboso sa susunod na makabalik siya sa paliguan. Kinagabihan, nang makauwi si Nora sa kanilang tahanan, nakita nito ang isang kamag-anak sa kanilang bahay kasama ang isang kabataang babae na kanilang magiging kasambahay. Nagpakilala ang dalaga na nagngangalang Jamila sa mga magulang ni Nora. Sa kabilang banda, si Latifa naman ay pinag-aagawan ng mga kalalakihan dahil sa alindog nitong taglay. Marami ang nagpapadala ng kanilang mga regalo para sa dalaga sa pamamagitan ni Nora. Ngunit alam ng binatilyo na walang mapupusuan ang kanyang tiyahin sa mga ito maliban kay Sally, kung saan dati na silang nagkaroon ng relasyon. Palagi namang binabanggit ni Sally si Latifa kay Nora at humingi pa ito ng pabor sa binatilyo sa pamamagitan ng pagdadala nito ng nanguyang bubblegum ng dalaga. Ginawa naman ito ni Nora at nang maibigay ito kay Sally, ninuya din niya ito at nagsimulang kumanta para kay Latifa. Matapos nun, nagpabigay ito ng sulat para sa dalaga. Dinala naman ito ni Nora kay Latifa, ngunit nang makapasok ito sa silid ng tiyahin, isinusuot naman nito ang kanyang bra na nagpapailang sa binatilyo. Nakakaisip ito ng kapilyuhan, ngunit naisip niyang para kay Sally si Latifa. Kinabukasan, bumalik muli si Nora sa paliguan kasama ng kanyang ina. Ngunit sinabi ng may-ari sa kanila na nakita ng kanyang kaibigan ang binatilyo na namboboso sa mga kababaihang naliligo doon, kaya hindi sila pinayagang makapasok. Samantala, dumating naman doon si Latifa at pinilit nila ang may-ari na papasukin si Nora. Nang maubos naman ang tubig sa balde ng binatilyo, inutusan ito ng kanyang ina upang kumuha muli. Kaya umalis ito at nagsimulang gumala sa paliguan upang maghanap ng mga babae na naliligong walang saplot pang ibaba. Nang sa wakas ay nakakita siya ng isang babae na nakikita ang talaba. Nahuli siya ng tagabantay kaya pinalabas nito si Nora sa paliguan. Ang kanyang ina at tiyahing si Latifa ay napahiya sa kanyang ginawa. Kinabukasan, ang kanyang nakababatang kapatid ay tutuliin na. Ngunit umiwas si Nora na manood dahil sa kahihiyan.
Tumakas siya mula sa kanyang kwarto upang walang makakapilit na makibahagi siya sa seremonya. Samantala, pilit siyang hinahanap ng kanyang ina. Ngunit hindi siya nito makita kaya inutusan nito si Jamila upang hanapin si Nura at palitan ng damit. Habang hinahanap ng kasambahay ang pilyong binatilyo, natagpuan niya itong natutulog sa kanyang kama. Hindi na niya ito ginising at ipinaalam na lamang sa ina nito na wala sa bahay si Nura. Nang matapos na ang seremonya, tumakas ang binatilyo sa silid ni Jamila at tumungo sa bahay ni Sally upang ibahagi ang kanyang kalungkutan. Sumilip siya sa bintana at nagulat siya nang makita nito si Latifa sa loob at nakikipagharutan kay Sally. Natuwa naman siya dahil nagkaayos na ang dating magkasintahan. Matapos nun, umuwi na si Nura. Napansin nitong natutulog si Jamila at ang kanyang tiyahin sa kanyang upuan. Kaninang nabusohan nito sina Sally at Latifa na naglalampungan ay nakaramdam ng kalibugan ang pilyong binatilyo. Kaya hindi nito napigilan ang sarili at lumapit sa kasambahay na si Jamila at sinubukang tanggalin ang mga butones ng damit nito. Ngunit bumalikwas ang dalaga kaya natakot ito at umalis na lamang. Kinabukasan, nakaupo si Nura at iniisip kung bakit niya sinira ang kanyang pagkatao upang makakita lamang ng buhay na talaba. Nahihiya siya at nagsisisi sa kanyang nagawa. Kahit na pinatawad siya ng kanyang ina, ay hindi na siya maaaring magpunta sa pampublikong paliguan. Kinaumagahan, ang ina ni Nura ay paalis papunta sa paliguan at napansin nito ang anak na nakaupo at madumi. Kaya sinabihan niya itong maligo. Inutusan naman ni Nura si Jamila upang paliguan siya. Pinaliguan naman ito ng kanilang katulong at nang matapos, sinabihan din ito ng binatilyo na kailangan din itong maligo. Nagtapis naman ng tuwalya si Jamila, ngunit inuto ito ni Nura na kailangan tanggalin ito ang lahat ng kanyang saplot. Pumayag naman ang kasambahay kaya humiga ito at hinubara ni Nura. Ngunit biglang dumating ang ina nito. Nang mahuli sila sa akto, sumigaw ito at sinisante ang uto-utong si Jamila. Lahat ng pangyayari ay ipinaalam ng ina ni Nura sa kanyang ama. Matapos namang maparusahan si Nura ng kanyang ama, pumasok ito sa kanyang silid upang umidlip. Ngunit laking gulat nito nang makita si Jamila na nakahubad sa kanyang kama. Sinubukan siyang akitin ng kasambahay at dahil huling araw na nito, inilabas nito ang init ng kanyang katawan, kaya natuloy ang dalawa sa digmaan ng magdamag. Kinaumagahan, naging masaya si Nura dahil sa wakas, nakaranas na siya ng kaluwalhatian. Sinundo na ng kanilang kamag-anak si Jamila. Sa huli, makikita ang dalaga na ngumiti na mapang-akit sa binatilyong si Nura, na nagkakahulugan lamang na nasarapan din ito sa kanilang pinagsaluhan. Maraming salamat sa panonood mga kaboso. Huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking munting channel, pa-like at comment na din.